sobrang mahal na ng presyo ng langis dito sa ating bansa. Halos hindi ka na makahinga. Napapansin nyo ba? Halos araw-araw tumataas ang presyo ng langis, ng gasolina, ng diesel. Kung dati parang kaya pa, pero ngayon sobrang bigat na sa bulsa. Ang sambayanang Pilipino ay talagang nahihirapan na. At dito pumapasok ang isang kontrobersyal na pahayag mula sa Malacanang. Wala pa daw oil crisis, according to Yusek Claire Castro. At dahil dito, umani ito ng samot-saring opinyon. Ano na ba ang kalagayan ng ating bansa ngayon? Hi everyone, hello friends. If you are new to my channel, I am Attorney Frank, your lawyer on the go. Noong March 24, 2026, sa isang official press briefing ng Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pa raw tayo nasa oil crisis. Ang kanyang basehan? May supply pa daw ng langis. May ongoing negotiations para sa importation ng humigit kumulang 440,000 barrels at may susunod pa na 600,000 barrels. Ayon sa kanya, ang problema ay hindi kakulangan ng supply, kundi presyo lamang. Ngayon, dito nag-ugat ang backlash. Bakit? Dahil para sa maraming Pilipino, hindi na importante kung gaano karami ang supply kung hindi naman ito abot kaya. Isipin nyo, kung may pagkain sa tindahan pero hindi mo naman kayang bilhin, hindi ba't gutom ka pa rin? Ganon din sa fuel. Kaya maraming netizens at mambabatas ang nag-react. Ang sinasabi nila, paanong naging hindi krisis kung hirap na ang mga tao? At dito nagbanggaan ang dalawang perspective. Technical definition ng gobyerno sa krisis, kulang ang supply. At real-life definition ng publiko sa krisis, na hindi naabot kaya ang presyo. At dito na nga lalo uminit ang issue. At bakit nga ba tumataas ang oil price ngayon? Hindi lamang ito simpleng local issue. Global ang root cause nito. Ang Middle East ang isa sa pangunahing pinanggagalingan ng langis sa buong mundo. Kapag may conflict, kahit hindi direktang naaapektuhan ang produksyon, nagkakaroon ng fear sa supply disruption. At kapag may fear sa market, tumataas ang presyo. Ito ang tinatawag sa economics na speculative pricing. At hindi lang yan. Dagdag pa rito, import-dependent ang Pilipinas. Wala tayong sapat na sariling oil production. Umaasa tayo sa imported fuel. Exchange rate factor. Kapag humihina ang peso laban sa dolyar, mas mahal ang pabili natin ng langis. Taxes. May excise tax at VAT sa petroleum products. Global demand recovery. Kapag maraming bansa ang nangangailangan ng fuel, tumataas ang presyo. Kung kaya't kahit sabihin pa nating walang shortage, dahil sa mga kombinasyon ng mga factors na ito ay tumataas ang presyo ng langis. Ang tanong ng maraming Pilipino, ano na ba ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon? Sa gitna ng tumitinding pressure ng presyo ng langis, may ilang konkretong hakbang naman daw na ginagawa ang pamahalaan batay sa mga opisyal na pahayag at ulat. Ayon sa Malacanang, patuloy ang negosasyon para sa importation ng karagdagang fuel supply upang matiyak na walang magiging kakulangan sa supply. Kasabay nito, ang Department of Energy ay nagsasagawa ng mahigpit na monitoring ng inventory levels ng mga oil companies upang masigurong may sapat na buffer stock ang bansa at maiwasan ang panic buying o artificial shortage. Bukod dito, pinapalakas din ang interagency coordination sa pagitan ng Department of Energy, Department of Finance, Department of Transportation at iba pang ahensya upang tugunan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Kabilang ang mga tinatalakay ay ang targeted fuel subsidies para sa mga sektor na direktang apektado gaya ng public utility vehicle drivers at transport operators. May mga pag-aaral din hinggil sa posibleng pag-adjust o pansamantalang suspension ng excise tax at VAT sa petroleum products. Bagamat ito ay nangangailangan ng masusing fiscal evaluation dahil may malaking epekto ito sa government revenues.
Gayunpaman, sa kabila ng mga hakbang na ito, nananatiling bukas ang tanong kung sapat na ba ang pagtugon na ginagawa ng ating gobyerno sa bilis ng pagtaas ng presyo ng langis. Marami ang nagsasabing ang kasalukuyang aksyon ay tila nakatuon sa supply stabilization at monitoring. Ngunit kulang pa sa agarang relief na direktang mararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan. Sa ganitong konteksto, lalong lumalakas ang panawagan para sa mas mabilis, mas malinaw at mas konkretong intervention upang maibsan ang bigat na dinaranas ng publiko. Ngayon, isa sa pinakamalaking development ay ang pagdeklara ng State of National Energy Emergency. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito automatic na nangangahulugang wala na tayong langis. Ang ibig sabihin nito ay may serious risk sa energy security. Kailangan ng urgent government action, pwedeng magpatupad ng extraordinary measures. Ano ang pwedeng gawin sa ilalim nito? Mas mabilis na procurement, prioritization ng fuel allocation, possible regulatory interventions, at mas aggressive na monitoring. Sa madaling salita, precautionary at responsive measure ito. At ito ang dahilan kung bakit marami ang nagsasabing may inconsistency sa messaging mula sa ating pamahalaan. At eto pa, sa isa sa mga Senate hearings ay lumabas ang frustration ng ilang mga senador, lalong-lalo na si Senator Loren Legarda. Bakit? Dahil sa perceived lack of urgency. Sa hearing, malinaw ang concern. Kung may looming crisis, bakit parang hindi sapat ang preparedness? Uminit ang usapan dahil sa mga sagot ng ilang opisyal na tila hindi nagpapakita ng sense of urgency. At dito lumabas ang accountability function ng Senado, ang magtanong, mag-imbestiga at siguraduhin na may ginagawa ang gobyerno. Another bad news, napag-usapan din sa isa sa mga Senate hearings na may mga ilang opisyal sa Department of Energy na once a week lang kung pumunta sa opisina. Nako, malaking problema ito. Sa panahon ng krisis o emergency, kailangan ng rapid response. Kaya naman, matindi talaga ang epekto ng krisis ngayon dito sa Pilipinas. Kayo, ano sa tingin ninyo? Krisis na ba talaga o hindi pa? Sapat na ba ang ginagawa ng ating pamahalaan ngayon? O kailangan pa ng mas matinding intervention? I-comment ninyo sa baba dahil gusto ko ring marinig ang inyong mga pananaw. Sa puntong ito, hindi na sapat ang puro paliwanag lang. Ang kailangan natin ay agarang pagkilos at agarang pagtugon sa mga problema ng ating bansa. Malinaw na solusyon para sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Ang kinakaharap natin ngayon ay humihingi ng prompt, decisive at efficient na aksyon mula sa ating gobyerno. Hindi na ito usapin ng semantics kung crisis ba o hindi. Ang tunay na sukatan ay ang araw-araw na nararanasan ng mamamayan. Hindi sapat ang mga pahayag at press briefings kung wala namang konkretong epekto sa lupa. Ang kailangan ng taong bayan ay malinaw na plano, agarang tulong at direksyong mararamdaman at tunay na magdadala ng kaayusan. Sa katotohanan, patuloy nang nalulugmok ang maraming Pilipino. Ang middle class ay napipiga, habang ang mga mahihirap ay lalo pang nababaon. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay may domino effect sa pamasahe, sa pagkain at mga pangunahing pangangailangan. Hindi na ito simpleng usapin ng ekonomiya kundi ng buhay at dignidad. Kaya't ang panawagan ngayon ay malinaw. Kumilos at kumilos ngayon para sa bawat Pilipino. At hanggang dito na lang po muna. Ako po si Attorney Frank. Maraming salamat po sa inyong panonood. And if you liked this video, sana po ay mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at patuloy nyo po itong suportahan. See you in my next video. God bless you all.